Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:06. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Inatasan po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang lahat ng e-wallet provider na i-unlink ang kanilang mga serbisyo mula sa mga online gambling platform sa loob ng 24 oras. Ibig sabihin 48 hours. Isang hakbang na naglalayong higpitan ang mga regulasyon sa mga digital transaction na may kinalaman sa online gambling. Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement, sinabi ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan na ang sinumang provider na hindi susunod ay maharap sa araw-araw na multang 100,000 piso. Sinabi ni Tangonan na ang kautusan na inaprobahan ng Monetary Board at inilabas kahapon na nagbibigay sa mga user ng 2 araw upang mag-withdraw ng pondo bago isara ang mga link at icons ng pagsusugal mula sa mga platform tulad ng GCash at PayMaya. Ito ay nangangahulugan na bukas, araw ng Sabado, yun, Agosto 23. Ay, hindi pala. Agosto 16. Na-advance lagi, no? Agosto 16 ay dapat ay wala ng online gambling sites na magagamit sa pamamagitan ng mga e-wallet. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. May team ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pale, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi, hi, hi. Take a little walk to the edge of town and go across the track Magandang morning. where the viaduct looms. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. It's life Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng as you make Friday! Yahoo! Talaga naman. bridge cross. Iba talaga, sabi sa inyo Iba talaga kapag Friday. Yan. May sipa, may konting sipa. May konting epekto ng para kang nakainom ng ultabayo. Kaya pala paray.
Para kang nakangasab ng tangerine. Ayun, yun siguro. Tangerine chocolate. Uy, Gawang lokal pero ang kalidad ay International. global. Global. Ayan. Tinan mo nga naman. Kumusta kayo mga Lalo textmates? yung Combatero, yung black chocolate nila. Yung dark, Yung dark, chocolate, dark chocolate. Yung 75% cacao. Yun yung sinasabi nating healthy chocolate. Chocolate. Chocolate, ayan. Pwede sa mga may diabetes. Kahit Huwag na may- masyadong marami, ha? Kahit may diabetes ka, po pwede sa inyo yun. Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kapitbahay! How are ya? Wala tayong kamalay-malay habang mainit ang talakayan sa Senado tungkol dito sa mga online gambling. Meron palang humihitit. Meron palang humihitit doon. Hindi, no? Hindi na nahintay na ma-legalize ang marijuana. Sabi siguro, inip na ako. Doon Inip pa na naman inip na sa... ako. Tama ba si Senator Robin Padilla ba isa sa mga proponent nan? Siya mismo, kumbachero, isa sa mga proponent ng pero ano yon yung medical marijuana. Oo. Totoo naman dahil marami akong nakilala at nakausap na nakatutulong daw Nakatutulong. sa mga pasyente yung marijuana, yung oil, yung langis. Yung marijuana oil. Alam Hindi, mo hindi kung- yung hihititin bedridden na nga Hindi ba, hihitit pa hindi ba ba pareho tama nun? magkaiba raw ang tama. Oo. Hindi, pero kidding aside, meron po akong, hindi ko napapangalanan ha. Naalala niyo yung aking anak na si Zoe ay nagka-leukemia dati. At ngayon naman po sa awa ng Diyos magaling na. Meron po siyang kapitbahay sa ospital na pareho ng sakit. Na kapag ka kasi kumbatsero, pagka may dumarating yung pagkakataon ng leukemia, pagka nag-chemotherapy, may masakit sa kanila. Sobrang painful. Nakwento ko ba sa iyo si Zoe, nagkaroon ng mga mouth sores hanggang sa lalamunan. Talagang maaawa ka, no? Ganon din nalos yung na-experience nung bata sa kabila. Sabi nung nanay nung bata, hindi niya masyadong iniinda yung sakit dahil yun daw tsaa Pinagmamariwana nila. Yung tsaa daw na iniinom ng bata, nilalagyan niya na. Pero hindi raw alam ng doktor. Kaya pala nung nagpupunta ka ron, hindi mo namamalayan parang Napansin mo ba? Medyo Yung high ka yung pag-akyat ko ng hagdan. Patalon parang kangaroo. Pero yung kampo, yung marijuana oil na yon, Oil ang dami nga, ng mga nagpatotoo niyan, kumbatsero. Lalo yung iba pa, yung yung may mga epilepsy. Totoo yan. Pero inuulit natin, yun yung oil, hindi hinihitit. Hindi hinihitit nung ibang usapan pasyente. naman yun. At wala kayong maaamoy. Wala. Ang marijuana kasi talagang Mabango. ikaw ba kumbachero nakaamoy na niyan? Oo. 'Di ba? Alam na alam mo kung alam na alam mo kung sigarilyo. alam mo kung sigarilyo o marijuana . Totoo, malaking pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Mabango. Tama ka, mabango. Mabango ang Ikaw ba, Yuel? Yuel, nakaamoy ka na ba ng marijuana? Bumalik na naman si Pepsi. Bumalik si Pepsi. Ayun, yun ang buong panyanyari. Nung una guessing game pa yung kung sino yung nahuli, yung staff na nagmamariwana. Ayun, pinangalanan na lang. Meron palang, bago palang Sergeant at Arms ng Senado. Ano? Ganun ba? Hindi na ba si Bayani Public? Hindi. Sa house pala yun. Hindi na. Naalala ko si Bayani Public, yung sinapak ni... Pinalitan na yon, kumbachero. Pinalitan na ng ang Senate Sergeant at Arms ngayon ay si Reggie Velasco. Hindi rin pala. Si ano na? Si yung galing sa OTS, kumbachero. Si General... ano ba pangalan? Ano yung binanggit?
Mau, si General Mau General Aplaska. Mau, oo. Ang bira, tinan mo nga. Takin nga natin Si Yuel. si General Mau Aplaska. Pagkatapos ng tanimbala, marijuana naman ang kanyang kinakaharap ngayong problema diyan. Mula sa airport diyan sa Senado. Ayan ano. Yun ho ang pangyayari dahil aamoy talaga yun. Hindi pwedeng ipagkaila. Hindi pa ikakaila. Meron kasing ang katwiran daw nitong nung Senate staff, kumbachero, vape daw yun, amoy Vape. marijuana lang. Baka napagkamalang Amerikana yung vape. Marijuana, napagkamalang marijuana yung vape. Meron ding daw vape na may marijuana eh. Meron ba? Meron din, oo. Oy, so, may marijuana talaga o marijuana scent lang? Merong Marijuana may talaga. tama ng marijuana. Oo, Ganun. kaya nga bawal din yun eh. Pero kung vape yun, walang amoy. Wala namang amoy ang vape eh. Ganun ba? Walang amoy ang vape. Ba't parang pag may nagbe-vape dito, parang may naamoy ako? Hindi kaya marijuana. Hindi. Baka marijuana na nga yung tinitira nung nakita mo. Yan o. Ang pungay ng mata eh. Ayan, depende po sa flavor ng vape. Yung amoy. Ayun, may amoy din may pala. amoy din yung, Pero hindi naman ganun katindi. Naaabot na sa session hall. Oo. Grabe ang basta't ganun ang balita ang balita, habang kinukwento, padagdag ng padagdagan. Naamoy nga hanggang session hall eh. Grabe. Grabe pala eh. Layo naman na pala nun. Ibang floor daw eh. Kung fifth floor, ang Senate offices, kumbachero, ang Senate session hall ay second floor eh. Hindi na malayo naman yun. Imposible na. Maniniwala ako na aamoy yun kung yung nasa fifth floor ay nagluluto ng pusit. Yung pusit na daing. O kaya kung baliktarin mo, kung nasa baba yung nagluluto. Ng tuyo. Kasi pataas ang tuyong pusit. Nako. Talaga naman. Abangan natin kung ano magiging. Pero si Nadia Montenegro daw ay nag-leave. At ipinag-utos na rin ni Senator Robin Padilla ang masusing investigasyon. Ano? Diyan sa pangyayaring yan, talagang maging malaking kahihiyan yan sa Senado. Talaga. Kapag hindi nila na-aksyonan. Ngayon! Pag walang aksyon, ngayon! Ang mga hero ng bayan, Kapunying, at Jerry Dos. Ba't ba kung sino-sinong nagpapakalat ng balitang magkaaway daw itong nagkakairingan daw itong sina Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Bakit naman ikinakalat yan? Bakit? Sino ba nagsasabing pinagbibintangan daw? May mga nag-aakusa na pinagbibintangan daw ni Cheese Escudero si Martin Romualdez na siyang may demolition job laban sa kanya. Bakit naman niya nasabi kasi yun? Ito, magkatabi naman sila yun. Ayan, sa picture. Oo nga, no? Ay, kita nyo sa picture. Nakita mo yung siko ni Cheese, tinamaan. Magkatabi. Tinamaan yung tadyang. Ay, nasa Nagpipirmahan eh. Pumipirma si Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinipirmahan niya pala dito ay itong may kinalaman sa Judiciary Fiscal Autonomy. Ayan. Kaya nga ang saya ni Chief Justice Alexander Hesmundo dyan eh. Oo nga. Pag fiscal autonomy, ibig walang sabihin, pakialaman. Wala nang pakialaman yan. Kung sa bagay, ang fiscal autonomy naman ng Supreme Court dati pa ay nandun na. Siguro, dati naman na eh. in-enhance lang. Dati na dahil yan ay separate branch of government from the executive. Kumbachero, yung may sariling konyan judiciary fund. Naalala mo naging controversial yan dahil dun sa savings. Nagkaroon ng savings ang judiciary. Ang controversial dyan, maalala ko, pasensya na Chief Justice, medyo maganda lang tong kwento na to. Naalala ko, yung savings ay imbis na i-distribute sa mga empleyado,
ginamit sa pagbili ng mga mamahaling muebles at kortina diyan sa Baguio. Naalala mo? Oo nga pala. Naalala mo, Oo. sa Supreme Court yan. Pero Sa kanilang, matagal naman na yun. Matagal na Sa yun. kanilang summer, ano yun, kapag May pag summer, session, doon sila oo. nagse-session sa Baguio. Hindi Oo po nga pot pala. session, no? Hindi pot session. Bagamat sa Baguio, marami din po nagawa. Marami ring marijuana. Ayan. Ayan, magkatabi si Senate President Jesus Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Habang pumipirma ang Pangulo sa batas, nasa kanan ng Pangulo si Chief Justice Yan. Alexander Gesmundo. At hindi ko nakilala dito si Sino? si dating Pangulong Gloria Ang laki na ibinata, no? Oh. Sino mag-aakalang liebo 70 na, o mag-80 na siya? Ilang taon na ba ito Madam President, Congresswoman. Ano ba inyong secret? Siguradong stem cell ba yan? Ako, ang tingin ko, kumbachero, ay neck brace. Neck brace. Malaki ang naitulong ng neck brace. Hindi, totoo. Pag nakita nyo si former President Gloria Arroyo ngayon, at naalala nyo na siya nung naka-neck brace during the time na siya po ay nasa ospital, sabihin mo, ano ba, anak ba ni former president tong katabi ng Pangulong Marcos katabi ngayon? ng Pangulo. Medyo tumaba lang ng konti, kumbachero. Pero Huwag mo sinasabi sa babae. medyo lang naman, kaya nga sabi ko medyo lang eh. Ma'am, medyo lang naman. Yung mga ganun yung hindi, yung medyo pinapaabot mo yung mensahe in a subtle way. A subtle In a way? subtle way. Subtle way? Hindi yung sasabihin mo, tumaba ka. 78 na siya. Tinan mo na. 78 na pala to Di halata, dating Pangulong Gloria Arroyo, ha? Di ba yung magkikita kayo, tumaba ka. Wag mong sasabihin yan sa babae, lalo sa babae. Lalo na sa babae. Ang pangit mo na ngayon. Pagka ganun O kaya pag kitang-kita mo, ba't ang itim-itim mo ngayon? pambihira. Wag mo sasabihin lalo sa reunion. Magre-reunion kayo tapos puro ganun ang sasabihin. Tuwing bawat makita mong kamag-anak o kaklase, kung yun ay class reunion, ang itim mo ngayon. Ba't ang itim-itim mo? Ay, nakabuhay. Pare, laki na itinanda mo. Bakit? May problema ba? Ay, buhay. Hoy, mag-iingat kayo sa mga binibitawan yung salita. Pero Madam President, Gloria Macapagal Arroyo, ang ganda po ng inyong aura ngayon. Kumusta ba si FG? Oo, si nga pala. First Gentleman Mike Arroyo. Diba, pati si Congressman Mikey, di ba? itong nakaraan. Minsan ay nanawagan pang dating Pangulo na isama sa panalangin ang kanyang mag-ama. Oo nga. Dahil pareho pong... sana naman fully recovered na sila. Oras po natin. Achi, Mr. Jalam Tang, Lakyam Diap sa Hun, 6:23 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Sherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, Swell Day. August 15. Oo nga pala. Oo, baka makalimutan mo, alis ka. Iwanan mo na. Iwanan mo na sa akin, kumbachero. Sweldo nga pala. 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Konstruksyon ng bagong Kamuning Bridge sinimula na. Malacanang deadma sa pangunguna ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Hirit na 4.5 billion na confidential intelligence funds ng Office of the President ipinagtanggol ng Malacanang. Mga insidente ng karahasan at krimen sa mga eskwelahan pinaiimbestigahan ng Pangulong Marcos.
Lalaking nakaupo sa railing ng footbridge sa Central Market sa Maynila nahulog, sugatan. At higit 800 milyong pisong halaga ng floating shabu nasabat sa dalampasigan ng Mariveles, Bataan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. sa detalye ng ating mga balita, sinimulan na ang pagtatayo ng mas ligtas at mas maginhawang tawiran kapalit ng tinaguriang Mount Kamuning Footbridge sa EDSA. Ito pala yung design. Yan yung design. Maganda, Kumpachero. mababa. Maganda nga pala. Mababa. Mababa na. At Mababa na, oo. ang ganda ng pagkaka-drawing. Iba, ang galing ng tawag niyan, perspective. Oo. Oo. Yan naman, may tao Yung pa. tao. May tao. Tingnan mo, yung May tao. taong nakatingin lang doon sa mga Siguro may mga nagbabasa ng mga advertisement. advertisement yan. Talaga. Ayan, may naglalakad-lakad pa. May pababa sa hagdan. Yan, oo, tama. Ayos. Siguro may kanya pang PWD din. Oo, yung dapat. pangmatanda. Dapat, may ganon. Escalator, yan. No. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, target nilang makumpleto ang rehabilitasyon ng bagong footbridge sa Disyembre. Sinabi ng kalihim na ang bagong Kamuning Concourse ay magkakaroon ng malapad na walkway, wheelchair lifts at iba pang pasilidad para sa mga senior, PWD at ordinaryong commuter. Ang maganda sa itatayong footbridge, alam nyo ba? Ano? Marites. Direktang iko-connecta ito sa EDSA busway. Ganon? Diyan sa Kamuning. Ganon? Oh! At bukod sa prefabricated ang gagamitin Mabilis sa yan. konstruksyon. Mabilis yan. Oo. Prefab. Oo, hindi makakaabala sa traffic at mga commuters habang ginagawa ang proyekto. Niutos ng Pangulo ang pagpapalit sa Mount Kamuning Footbridge dahil sa sobrang taas nito. Ito, kung titingnan ho ninyo itong design ng Kamuning Footbridge na ito, pwede nang gawin na din yan sa gilid, kumpachero. Sa gilid, para magkaroon elevated pedestrian elevated walkway. Walkway, Tulad ng mga ginagamit diyan sa Bangkok. Pwede. Magandang sample to. Actually, saka kung mabilis gawin. Kung mabilis gawin, Mabilis gawin. Yun noon pa isinasuggest ni Secretary Jerry Acosar diyan sa EDSA, yes. yung magkaroon ng elevated walkway. Ayun, ang ganda pa yung mga sakay ng jeep, ng bus o kaya ng MRT. Palagay ko yung iba yung maaga pa na sarap sa kanilang maglakad schedule. Sarap maglakad kapag ganyan may cover. Hindi ka maulanan, hindi ka maiinitan. Ganda to, Secretary Vince. Sabi niya, Secretary bago magpasko, sabi niya, pwede na. Yang footbridge matatapos na yan. daw ito eh. Oo. Tapos kung yung plano dati na magkaroon ng elevated walkway, yung ibabaw naman ito ay bike lane. Bike lane. Tingnan mo Maganda. na. Oo. Mababawasan ngayon ang Tao sa EDSA. Yung Sana, yung sasakyan. Oo. Sana mangyari na yan, ano? Talaga. Ang tagal na ko nang nakita perspective na, grade 6 pa lang yata. Hanggang ngayon, perspective pa rin. Alas 6:30 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Maaga pa para pag-usapan ang 2028 presidential elections. Tugon ito ng Malacanang sa isinagawang survey ng WR numero kung saan nangunguna pa rin si VP Sara Duterte para sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo. Batay sa resulta, wala sa leading candidate sa mga kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito'y patunay lamang na abala si Pangulong Marcos sa pagtatrabaho para sa kapakanan ng taong bayan at hindi sa pamumulitika. Ang Pangulo po ay concentrated sa kanyang pagtatrabaho para maibigay ang nararapat sa taong bayan. Hindi pa po namumulitika ang Pangulo. Hindi po namumulitika ang Pangulo. At siguro ang eleksyon 2028 pa po yan, saka na natin pag-usapan. Pagtuunan po natin at pinagtutuunan ng Pangulo ang pagtatrabaho. Ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi na nakapink ngayon.
Oo nga, iba na. Hindi na nakapink. Talagang ano na, yung natural na kulay ng saya. Yan, talaga. saya talaga. Yan ang itsura ng saya. Ang kulang na lang, Yusek Claire, yung awitin ni Milita Corrales. Armida Sikyong Reyna na hawitan kita. Hindi pala mahilig magkwintas si mayroon bang kwintas? Hinisilip. Wala Wala. Hindi naman. Yung, kahit yung iba walang kasi kwintas, kapag ganyan, yung iba kasi pag ganyan, talagang pinapakita yung kwintas. Hindi, pero kinukwintas pa yan. kuwan ka pa madadivert Madadivert. attention mo sa... ang ganda-ganda nito si Yusek Claire Castro. Talaga Ba't naman nahanapan mo? Hindi niya kailangan ng mga mamahaling mga alahas. Ayan talaga. Para kuminang ang kanyang kagandahan. Yun. Ayos ba, Yusek Claire? Yusek, Bawi na ba kami sa... Wala ba tayo dyan, Yusek? May karapatan ang tanggapan ng Pangulo na humirit ng Confidential and Intelligence Funds. Ito ay ginit ng Malacanang matapos questionin ng ilang kritiko ang panukalang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Attorney Claire Castro, ang naturang pondo ay kakailanganin para sa mga aktibidad at proyekto na may kinalaman sa pagbabantay sa seguridad ng bansa. Pagbibigay din ni Castro, hindi naman magiging questionable ang Confidential and Intelligence Fund kung ito'y may kaukulang reports at ginamit sa tama. Kung tama naman po ang pag-report at ginamit sa tama, hindi po ito magiging questionable. Nagkakaroon lang naman po ng comparison dahil kung hindi ma-report ng tama at gumagamit ng mga certificate o iba-ibang mga resibo para lang sabihin na gamit ang confidential funds. Yun ang difference. Yun. Parang may pinatatamang ka, parang may pinaroronggitan ka, Yusek. Meron ba, Yusek? Si Yusek Claire Castro. Ba? Nabuhay si Yusek Claire Castro sa ating mga balita. Naalarma daw po ang Pangulong Bongbong Marcos sa tumataas na kaso ng bullying at krimen sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga guro at estudyante. Dahil dito pinakilos ng Pangulo ang DepEd, DILG at PNP na tugunan ang problema at magsagawa ng masusing investigasyon hinggil dito. Maging ang DSWD ay inatasan ng Pangulo para tiyakin na nababantayan at naipatutupad ng maayos ang Child Protection Policy ng DepEd. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, gustong malaman ng Pangulo kung may kinalaman sa mental health ng mga estudyante ang mga napaulat na karahasan sa loob ng paaralan. So, muli, kailangan po talagang maimbestigahan ganito, lalo po may mga minor de edad na nasasangkot po dito at nagiging issue na po talaga yung mental health sa mga kabataan. So, hindi po ito tutulugan at actionan po ng mga concerned agencies. Agad-agad din po. Ang tinig ni Yusek Claire Castro. Alas 6:35 ang ating oras. May buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Nahulog ang isang 47 anyos na lalaki habang nakaupo sa railing ng footbridge sa Central Market, Santa Cruz, Maynila. Ayon sa Manila DRRMO, alas 8 ng umaga kahapon nang mangyari ang insidente sa footbridge na tinatayang nasa 25 talampakan ng taas. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima na nakitaan ng posibleng bali sa kaliwang kamay at nakaranas ng pananakit ng balakang. Kwento ng ilang nakakita ay nakita pa nila ang biktima na tila balisa habang palakad-lakad sa footbridge bago ito umupo sa railing at nahulog. Alas 6:36 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Nasa batang 6 na sako ng hinihinalang bahagi ng floating shabu sa dalampasigan ng Mariveles, Bataan. Ang PNP Region 3 Director Rogelio Ponce Opiniones Jr. nakuha ang mga naturang sako matapos silang makatanggap ng report mula sa isang concerned citizen. Laman nito ang tinatayang 118 kilos ng illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 800 milyong piso. Giit ni Piñones, posibleng konektado ito sa naunang 1.5 billion pesos na halaga ng shabu
na na-recover sa Masinloc, Zambales na may markang Chinese characters. General. Discovery po natin na ito po ay naglalaman ng more or less 118 pack or 118 kilos of shabu, which is mayroon siyang standard drug price na more or less 802,400,000 pesos. For the last several months, meron na rin po tayong 1.5 may 1.5 million na recover din dito yung mga mangingisda natin. Siguro po tinitingnan po natin patuloy-tuloy ang investigasyon na may posibilidad po na ito ay kasama rin doon. Para pareho pa rin po yung markings na may nakalagay na 99 and yung mga normal na Chinese tibag. Ang tinig ni PNP Region 3 Director Ponce Rogelio Peñones Jr. Ayos, ang laki talaga ng naitutulong ng mga mangingisda natin dito sa problema natin sa droga. Sila na nangingisda ng Sila nang parang nang-re-raid. Oo, at nakaka-recover ng kilo-kilo, daan-daang kilo ng shabu. Isipin mo kung batsero kung makarating yan sa mga adik, sa mga kumakain ng adik. Sus Mariano kain do. Takot-takot na. Magkano daw halaga nun? 800 million pesos. Yun, tinan mo na yan. Sana naman yung ating panawagan nabibigyan ng konting reward ang mga mangingisdang nakakapulot ng ganyang mga droga. Para ganahan, para hindi na mag-isip yung iba. Wala naman tayo napapala dyan Ibenta na nga lang natin yan. Yun. Baka may makaisip ng ganyan. Susunod! Dito po. Ano na ang update kay Nadia Montenegro? Ano na ang aksyon ng Senado? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:38. This time check is ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hi, General James Brillantes. Magandang morning! At kay RD. Kay RD ng DAR dyan sa Bicol, Theodore Reuben Sindak. Sabi niya, ang tinutukoy niyo ba ay si House Sergeant at Arms retired General Mau Aplaska? Oo nga pala. Galing din nga pala ng House. Galing din nga pala ng House itong si General Aplaska. Ito mo nga naman, ang daming may gusto kay General Aplaska, dami na napuntahan. Kumbatsero, hindi lang nasabi siguro ni General Aplaska. Bakit yung ibang congressman nagiging senador? Dapat kami nandito rin sa House. Dapat mapunta rin kami sa Senado. Mapunta rin na Senado. Ayan. General Aplaska, tumatawag ko si Yuel sa inyo At nang balitaan nyo kami ng mga aksyon dyan. Dahil pinangalanan nga po kahapon sa incident report ng Office of the Sergeant at the Arms ang aktres na si Nadia Montenegro, isa sa mga staff sa opisina ni Senator Robin Padilla na gumamit ng marijuana sa loob ng banyo sa Senado. Base sa report na may petsang August 13, may 2 insidenteng nainkwentro ang security personnel na si Victor Patelo kaugnay sa malakas at kakaibang amoy mula sa ladies' comfort room malapit sa Senator's Extension Offices. Nangyari umano ang unang insidente noong 2 linggo ng July. Matagal na siya. Meron pala, meron palang Hindi gano'n. first time, Oo. Habang nagbabantay itong si Victor. si Parelo. Patelo. Patelo kanina, naging Parelo na ngayon. Parelo. Baka mamaya maging panelo na.
Baka sabihin ni attorney, ba't nadamay na ako dyan, ha? Ito hong Victor Patelo. si security personnel Victor sa 5th floor ng Senate building, isang tawag ang kanyang natanggap at kanyang sinabing, Hello. sino po sila? At least, alamin muna kung sino yung tumatawag. Siyempre, alamin mo muna. Sa local trunk line. Ano na ang number niya? 01. 01. Tama, yan nga. Mula sa isang male staff tungkol sa malakas na amoy sa lugar. Sumunod na insidente ay nangyari noong August 12. Kailan? Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel. Kailan to? August 12. Ito ho'y Martes. Sa kaparehong floor, kung saan ay sinabihan siya ng isang male Senate employee na nagpakilalang mula sa office ni Senator Ping Lacson tungkol sa isa na namang unusual odor mula sa CR ng mga babae. Yun, doon pa rin. So sa common CR public, hindi sa opisina Hindi sa mismo. opisina. Ayon sa Senate employee, tila marijuana ang kanyang naamoy na nagmumula sa banyo ng mga babae at tanging si Montenegro lamang ang nasa loob ng CR noong panahong yon. So tiningnan, alam nitong male employee na ito. Baka inabangan na paglabas. Paglabas, itinanggi naman ni Montenegro ang akusasyon na siya ay naninigarilyo sa loob ng banyo o nagmamariwana. Pero inaming meron siyang vape sa loob ng kanyang bag. Ayun. So sinita na talaga. Oo, sinita na pala talaga nung oras din na yun. Maamoy Maamoy. Ano ginawa nung pagkatapos na sitahin? Wala pa. Wala nang, teka, tingnan ko baka nasa Baka likod. nasa likod. Wala na, kumbachero. Sana rin makakausap si Miss Nadia Montenegro Si- dyan. oo. Kasi ang naririnig natin yung report lang no? Oo. Mainam din na makausap natin siya. Ayan. Pero nag-leave na. Nag-leave na. Yun ang Nag-leave na sabi si ni Nadia. Attorney Philip Jurado, yung Chief of Staff ni Senator Robin Padilla. Samantala, kailangan daw pong bigyan ng sapat na oras sa mga players para ibalik ang kanilang pera sa e-wallet mula sa mga gambling wallet. Kasunod ito ng anunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may 48 oras ang e-wallet providers para tanggalin ang online gambling site sa kanilang platform. Ayon kay Art Samaniego, isang tech support professional at cybersecurity analyst na mahilig sa kape, kung hindi ito magagawa ng players ay kailangang ibalik ng gambling platforms ang pera ng mga manlalaro sa kanilang e-wallets. Giit ni Samaniego, mahalagang magawa ito bago mag-unlink sa gambling sites para ma-withdraw pa ng players ang kanilang remaining balance. Oo nga naman. Sige, Kuya Art. Sige nga. Agree ako sa BSP na bigyan ng ilang araw. Timeline ng 48 hours. Hindi ito basta-basta pag pinutol mo, wala na. Kasi meron yung gambling, merong e-wallet, di ba? Pero meron ding gambling wallet. Para makapagsugal ka, dapat nandun sa gambling wallet yung pera mo para makapagsugal ka. Meron kasi mga pera doon, yung mga customer, na dapat ilipat nila pabalik dun sa e-wallet nila, sa Gcash sa Maya. Binigay itong parang deadline na, ilipat nyo na kasi dapat i-inform muna ng mga e-wallet platforms yung mga customer nila na may pera doon sa gambling wallet. Ayun. So, at least naiintindihan natin to kasi may mga senador na, alam mo na, yung Gusto usual, the usual grandstanding na, hindi, tanggalin nyo na ngayon. Oo. Ngayon na. Oo nga. Now na! Book now! Di ba? Iba yun. Oo. Ayun, nalaman natin yung paliwanag kung bakit bigyan ng rason. Kung bakit kailangan ng ilang 24 araw oras. Para yung ating mga kababayan makuha nila yung pera nila. Makuha pa. Ayan. Ayos. Palakpakan. Alas 6:48 ang ating oras. Nagpresenta si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangunahan ng investigasyon sa pagkakadawit ng ilang kongresista sa maanumalyang flood control project ng gobyerno. Ibinida ng alkalde na may hawak siyang mga ebidensya laban sa mga kurakot na kongresista.
Gusto rin ni Magalong na siya ang pipili kung sino ang mga mag-iimbestiga at kung ano-ano ang mga lugar na dapat unahin sa investigasyon. Marami na rin anyang mga nakikipag-ugnayan sa kanya at nagpadala ng mga dokumento kaugnay sa anomalya na masasabi niyang very credible. Gate ni Magalong, mahalagang third party na hiwalay sa Kamara ang mag-iimbestiga sa issue lalo't sangkot umano ang ilang kongresista. Aba, meron na rin palang nagsusumbong kay Mayor Magalong tulad nung isumbong mo kay Bongbong. Ayan. Ilan na raw, gaano na karami itong natanggap na sumbong? Kay Bongbong, mahigit 1,000 na raw. 10,000 ba? Ito. After 3 days ng ilunsad ng Pangulo, itong isumbong sa Pangulo, umabot na ng 1,148 reports ang nakalap mula sa mga mamamayan. At mahigit 80,000 na rin ang bumisita sa website. Ayun. Siguro, ano ba yung tinignan. Kung ano naman yan. Kaya yung mga ganyan-ganyan. Ayan. Makikita po sa website ang buong listahan ng mga proyekto at contractors na responsable sa pagpapagawa ng mga flood control projects sa buong bansa. Ayan, tama nga. Tingnan ho natin, makita natin yung kung anong proyekto, makita natin yung lugar natin. Sa amin May to flood control pala dito sa atin. Hanapin nyo ngayon yan. Pag nakita nyo, ito naman pala, meron naman pala talagang flood control. Meron pala, ito na yung poste dito. Meron pala. Ayun, para makatulong daw ho kayo dito sa mga isumbong mo kay Bongbong. Ayan, kayo na mismo ang magsumbong. Bangamat kung tutuusin, sila mismo sa executive department, kaya na nila yan. Dahil nasa kanila naman lahat ng record, lahat ng data. Ang kailangan na lang puntahan. Tawag ka lang doon sa hello. Paki-check mo nga itong flood control dyan. Ano? Sa Mindoro. Saan to? Sa Mindoro. Tingnan mo nga kung ginawa yan. Ayun. Ganun lang. Mainam yun. May mga... So tayo mismong mga mamamayan pwedeng sumali, tumulong. Yan, ha? Hindi yung ang nangyayari kasi kumbatsero, ang dami nating sinasabi. Ang dami nating mga opinion. Pero pagka a-action na, hindi, may ginagawa ako Busy. Busy ako Di ba? Katulad tapos pagkatapos mong kausapin, banat na naman. Ganun na naman. Reklamo na naman. Ganun lang. Parang kanyang kumbatsero, parang yung mga biktima ng snatching dyan sa Cubao nung araw. Napakadaming hold-upper dyan, mga snatcher sa Cubao Ibabaw. Di ba malapit yung Station 10 dyan, doon na pagka may nahuling snatcher doon, tapos dalhin doon sa Station 10, kakausapin mo yung nabiktima, mag-file na kayo. Hindi ho hindi na ho kami magpa-file ng kaso. Kinabukasan, balik na naman sa kalsada yung snatcher. Ayun na nga ang mangyayari dyan. Paulit-ulit yun kasi yung biktima, kumbatsero, ayaw na magreklamo, ayaw maabala. Ayun na nga. Pero ang dami sinasabi. Yun po ang kailangan. Minsan maging parte tayo ng solusyon. Ayun, maging parte, hindi yung parte lang tayo ng ang tawag chiwari-wari-war. Ganun. Ng reklamo. Tinuturong ugat ng tensyon sa pagigitan ni Mon Tulfo at Dr. Ramon Ribu ang problema sa healthcare. Sa Facebook post ni Tulfo, sinabi nitong hindi makalabas ng ospital ang nanay ng kanyang kaibigan dahil sa mataas na professional fee na hinihingi ni Dr. Ribu. Ayon naman kay Dr. Tony Liachon, kung hindi nabawasan ang pondo ng PhilHealth ay mapapakinabangan sana ng maayos ang universal healthcare sa bansa. Kaugnay nito, naglatag si Dr. Liachon ng 3 solusyon para maging accessible at abot kaya ang healthcare para sa bawat Pilipino. Karen, madali lang. 3 lang yung component. Yung healthcare workers, taasan natin ang salary. Yung PhilHealth, dapat hindi yan tin-transfer yung PhilHealth funds na nasa Supreme Court. Tapos, hindi binigyan ng zero budget last year. Tapos, marami kang hospital. Hindi, ang issue yata dito ni Montulfo, nalalakihan siya dun sa professional fee. Nalalakihan daw siya sa professional fee ng doktor. Ng doktor, kaya ipinahiya nitong si Montulfo
sa kanyang social media account, itong doktor. Siyempre, maraming nakikisimpatya sa doktor. Ito daw palang doktor na to ay maraming pagkakataon na hindi nga naniningil eh. Tumutulong. Tumutulong tong si Dr. Ramon Ribo. Tsaka ginagawa na rin ngayon na pati professional fee ay sinasagot na rin ng ng guarantee letter, ng DSWD, ng PCSO, ang kumbachero. PCSO, sabi nga ni GM Mel Robles, inirereklamo nila yung mga doktor na ayaw tumanggap ng ng guarantee letter. Ayun, So kumbaga nare-remedyo nung araw po talaga. Kahit na meron kang guarantee letter, sasabihin, hindi pwede yung doktor dyan. Ba't hindi uubra? Babayaran din naman yan ng, hindi naman papel yung ibabayad dyan. Madidelay lang ng konti. Madidelay. Kaya nga, sabi ni GM, sila daw isang buwan bayad na. Release na yung bayad. Galing sa PCSO. Professional fee. Kumbaga, wag na nating pahabain yung, ilayo yung usapan doon. Ang usapan dito, may karapatan ba ang doktor na maningil? Meron. Meron po kasi kaya nga nagdoktor yan eh. Alam niyo ba kung gaano kahirap magdoktor? Talaga. Gaano kahabang mag-aral? Gaano kamahal ang gastos sa pag-aaral ng doktor? Maganda po yun na may doktor na ayaw maningil. Nakalibre tayo. Pero yung iuobligahin natin sila na huwag maningil, hindi pwede yun. O kaya sabihin na, inopera ka ng pagkagaling-galing ng doktor tapos gusto mo piso lang ibabayad mo. Hindi pwede yun. Hindi naman ganun. Hindi naman tayo sasang-ayon sa ganun. Tulungan natin yung pasyente na mabayaran kung ano yung dapat niyang bayaran. Dahil may gastos talaga yan eh. Talaga. Kaya nga pinopondohan din ng malaki ng gobyerno ang healthcare natin. At kausapin kung pwede ka bang tumanggap ng guarantee letter. Diba? Mga ganon. Saka, mababayaran ka rin naman. Mga ganon. Saka siguro kumbachero, last na lang tungkol dito. Kaya maraming mga medical health care professionals dito sa ating bansa ang nagpupunta sa ibang bansa eh. Kahit lalo yung mga magagaling pa ang nag-abroad kasi talagang sobrang liit din naman nung kinikita ng mga healthcare professionals dito sa atin. Kaya nga, di ba? Pero pagpunta mo sa ibang lugar, halimbawa sa Amerika o kaya sa doble, triple ka agad eh. Paglapag mo pa lang doon. Kaya yung mga professionals doon, kapag inasikaso ka, talagang todo asikaso. Sapagkat nababayaran sila ng maayos. Huwag na po yan. Kawawa naman. Naawa naman ako dito sa doktor. Ginawa pang sanggano yung doktor. Wag naman ganun. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Tahon 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the healing that I want. Ay, kumusta ang mga mag-aaral natin? Kumusta ang mga estudyante natin? Kumusta ang mga nagsipagtapos? Mga, anong tawag doon? Titulado. Pero walang trabaho. Marami pa rin ganyan. Ang dami pala, kumbatsero. Meron daw nakababahala. Troubling increase in the number of Filipino college graduates who are unemployed. Yan po'y report mismo mula sa Commission on Higher Education. Ba't kaya gumagraduate tapos hindi nakakapagtrabaho? Kaya nga eh. Ayaw magtrabaho o walang makuha ang trabaho? Doon lang sa dalawang yun eh. Dito raw po sa June 2025 Labor Force Survey ng DOLE, merong 2.6% percentage points increase in the number of unemployed college graduates from 35.6%. Naging 37, naging 38. Nung December 2024. Ano
nga, kaya dapat Di ba yung mga... inaalam talaga yan. Mismatch ba yan? Oo, Marami ba ang nagtapos sa ganitong kurso na hindi naman kailangan ng ekonomiya natin sa ngayon? Oo, magandang pwede yun, ano? point yan, ha. Iniisip ko tuloy, yung mga taga-Katonyings, marami doon kumbatsero tapos na senior high school. Senior high school. Tinatanggap namin kasi server mga basta maayos, good communicators din, sanay marunong matuto. Kumbaga willing matuto, tapos may mga training kang pinapagawa. Pero ang tanong ko nga, bakit ba yung ibang mga graduate ay hindi makakuha ng trabaho? Baka yung ang tinutukoy dito yung trabahong Swak sa pinag-aralan. Kasi yung iba medyo mapili. Hindi, ganito tinapos ko dapat Tapos ako ng dapat manager ako. lumapit ka dito. Wag ganon. Pero pwedeng mag-umpisa sa mababa. Maganda nga yun, mag-umpisa sa mababa para minsan kahit hindi ganon ka-related sa inyong pinag-aralan. Lalo na ngayon, sa panahong ito, siguro ang mabentang-mabenta ngayon ay IT. Yes. Diba? Sa panahong ng digital age, yan ang mabenta ngayon. Baka marami pa rin kayang gustong maging abogado. Ayan. Gustong maging doktor. Ayan, no? Engineer. Oo. Yung doktor nga kumbatsero, napakatagal na pag-aaral. Napakatagal. Kaya pala si Gerard parang maayaw na. Ayaw Hindi na. pa sinisimulan ayaw na. Ang nga tinan niyo po, yung pong mga doktor na hindi naman 4 na taon lang, di ba? May pre-med. May pre-med. Tapos mag-aaral ka ng 4 na taong medicine. Akala mo ba, doktor, okay, doktor tapos doktor na. ka na. Tigil na, hindi pa. Pag gusto mong mag-specialize na, halimbawa gusto mong maging neurosurgeon, Aral ka na naman yan. Walang katapusang aral. Walang katapusang aral ang pagdodoktor. Kaya nga yung mga doktor na kumbatsero na nagpapadestino sa mga baryo, taas na talagang hangang-hanga tayo dyan. Di ba yung Doctors to the Barrio program noong panahon ni Johnny Flavier? Ay, mga doktor na mga doktor sa baryo. Ayan, mabuhay kayo. Yung iba kasi kumbatsero, nasa puso nila yung may parte man lang ng kanilang buhay na sila ay makapaglingkod sa bayan bago siguro sila pa sumabak na doon sa para naman sa kanilang pansarili. Tama. Di ba? Parang di ba yung abogado may pro bono? Pro bono. Nasa corporate siya. Malaki kinikita niya ron. Tapos meron siyang pro bono cases. Ibig sabihin hindi niya sisingilin. Hindi siya naniningil. Naalala ko tuloy yung dati naming yung boss ni tatay sa Jose Transit. Siya may-ari ng Jose Transit si Dr. Salonga. Naging mayor pa ng San Antonio. Doktor yun, kumbatsero. Sikat na doktor sa San Antonio. Pagka weekend, nawawala dun sa San Antonio. Alam mo kung saan nagpupunta? Nagpupunta ng Baguio at nanggagamot ng mga igurot dun. Kaya tapos pagka linggo na, may dala-dala ng mga kung ano-anong galing sa upland yon, mga prutas, ibinigay mga gulay, ibinigay sa kanya. Yun lang nga ibinibigay sa kanya ng pambayad, bilang bayad. Naging mayor kumbatsero. Naging mayor dahil nga well-loved ng mga tao. Ang ginagawa niya kapag ang pasyente walang pambayad, talagang hindi niya sinisingil. Meron mga ganun. Kaya gusto niyo bang magdoktor? Gusto niyo magdoktor? Professor Gabby Lopez, sigurado marami itong kilalang mga ganyan, kumbatsero, na mga tumutulong sa ating mga kababayan. Magandang morning din kay Daddy Bonoy and Mami Pinti Gonzaga. Kinukumusta nila kahapon kumbatsero si Zoe kung ano na raw, kung fully recovered na. Wala po siya, si Zoe po mula noong July 2022 ayos na. Ayos na. So 3 taon ang kalayaan ni Zoe sa sakit na leukemia. Ayan. Kinakamusta lang nila Daddy Bonoy tsaka ni Mami Pinti ng mga ka-maintenance. Yung mga magulang ni Tony and Alex Gonzaga. Si Mami Pinti. Sa Kainta. Yan. Taytay ba? Taytay. Taytay.
Dati raw silang laging nakasubaybay. Sabi ko, hindi pala kayo nakasunod. Kasama pala kayo doon sa ibang hindi mga nakasunod sa 2x2 sa DZRH. Sinabi ko, ayan, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Kaya sabi ni... Tulog pa raw siya doon. Tanghali na raw siya umagising ngayon Baliktad, Daddy Bonoy. Yung iba, Daddy Bonoy. Yung iba, pagka umiidar, maagang gumigising. Siya raw maano na ngayon. Mas masarap daw siya matulog ngayon. Ayos pala. No? Tapos kung Bachero, maalala ko lang, bago lang natin, bago mo lang pindutin yan, yung tungkol dun sa libreng college, sa mga public educational institution, diyan pala sa UP, lahat ng estudyante ngayon ay libre na. Sa UP? Oo, pag nakapasok ka sa UP. Pag pumasa ka doon sa... Pag pumasa ka sa UPCAT. Sa UPCAT. Kasi meron akong nakausap no isang araw, mayaman, kumbachero. Sabi ba naman niya sa akin yung anak ko nga nagpapabili ng kotse ano ka ako, ibibili mo ba? Magka-college daw kasi. Oo, sabi niya, ibibili ko. Bakit ka ako? Pumasa ka sa UP. Sa UP, hindi ba ka ako dyan sa UP kapag ka naman may pera ka, may babayaran ka pa. Hindi, wala. Wala na pala dati, ngayon. Sabi niya, ganun. Pero ngayon pala, pag nakapasa ka sa UP, libre ka na. Kaya naisip ko tuloy, parang may problema yata yung ganun . Hindi ba dapat yung may kakayanan namang magbayad, pagbayarin, kahit na sabihin nating token lang. O kaya 50% pagka may pera ka naman. Kapraso. O kaya sabi ko nga 50% kung may kakayahan mayaman naman yung kausap ko mayaman kung bachero Pero ito libre din. Libre din. Dahil nakapasa. Sabi niya, hindi, magaling kasi bata nakapasa. Yun nga ang nabibigyan ng kumbaga na tennis. Seeded na yung anak mo Dahil nag-aral sa magandang eskwelahan ng elementary. Para mabigyan din ng chance yung iba kasi hindi naman basta nakapasa tatanggapin lalo na may mga particular na kurso na limitado. So hindi tuloy makapasok sa kursong yun yung estudyante na kahit nakapasa dahil napuno na. Baka lang ako baka kung nakikinig sa atin ng mga taga-CHED o kaya okay sa akin yung libreng college pero yung may kakayanan namang magbayad baka naman kahit papano masingil. Isipin mo sa UP ngayon wala ka na maparadahan. O kaya i-prioritize sa ganyang mga institusyon yung mga less privileged Filipinos, di ba? Sa UP kung bachero ngayon, katakot-takot na estudyante kotse. Kaya nga nilitaw, sasabihin, isko ko scholar ng bayan. Ha? Ba't ka ba scholar ng bayan? Congress ng tatay mo. Huwag ka na magpa-scholar ng bayan. Bayad kayo. Ay, sa mga taga Barangay 4. Saan ba yung Barangay 4 ng Pasay? Saan ba yan? Saan malapit yan? Andyan ang ating malakas agent pag-alagala. Mamimigay ng pera ngayong Friday Swell Day. Mini component. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bangko Sentral ng Pilipinas nagbigay ng 2 araw sa mga e-wallet para alisin ang links at icons ng online gambling sites. Ilang opisyal ng PNP pumalag, kinwestiyon ng Napolcom sa pagpapalo ang bisa sa balasahan sa PNP.
Nadia Montenegro itinanggi na gumamit ng marijuana habang nasa ladies room. Senado nagkasa naman ng investigasyon. Senator Dante Marcoleta, matindi ang galit sa concert joke ni Vice Ganda. Halos 160 bata na biktima ng pang-aabuso sa Pampanga na rescue. Kanong pastor, arestado. At dating konsyal ng Quezon City hinatulang makulong ng mahigit 100 taon. Oy, sus, Mario Joseph. Dahil sa ghost employees. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Bago ang detalye ng mga balita, mamigay muna tayo ng pera dahil may nanalo na. May nanalo na. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Jerry, ang bahay na inyong nakikita sa inyong harapan ay isang kasaysayang bahay dahil ito ay bahay ni Eloyo Amang Rodriguez na matatagpuan dito sa Barangay 4 dito yan sa Pasay City. Akala ko ang bahay ni Eloyo Amang Rodriguez ay sa Pasig. Sa Pasig. Doon sa Rizal High School. Kasi may mga building doon na ang pangalan Amang Rodriguez Building. Pero ang Amang Rodriguez ay talagang ipinanganak sa Montalban na ngayon Rodriguez Rizal. Oh, tama. Mula nung siya ay halal na Pangulo ng Senado noong 1950, siya ay nagpatayo ng kanyang matitirahan dito sa Barangay 4 sa Pasay City. Yung E. Rodriguez Sa Quezon City. Quezon City. Ay pinatayo yan nung ano? pinatayo yan. Ano? Bahay na ito. Ito na namatay ang Eloyo Amang Rodriguez. Okay. Akala ko idol niya si Senator Lito Lapid eh. Bakit? Kasi maraming ibinahay. Ito lang isa sa mga makasaysayang lugar dito sa Barangay 4 sa Pasay City. Pero ang mas makasaysayan dito. So, tignan mo itong batang to na makinig sa radyo. Dik-dik ang kanyang radyo. Pangalan mo? Ay, maligati mo. Nagpi-feedback. Hinaan ka mo. Hinaan mo na. Raymond, dyan palagi kang nakikinig sa radyo. Paborito mo si Catherine. Catherine Taberna, si Jerry ba? Paborito mo si Anthony Taberna, Jerry ba? Ito, meron ka 1,000 pesos. Ayan ha. Pero hindi yan. Teka muna, Sherwin. Ano ba yan? Saan siya nakatira? Doon sa bahay ni Rodriguez? Sige ko, tatay, liman. At taga dito talaga to sa Rodriguez sa Barangay 4. Oo. Wala nung nag-iikot ka, may dala-dala kang radyo daw. May dalang radyo. Ba, tinan mo nga naman. Yan ang kanyang Walkman. Dahil pinakikinggan niya daw palagi yung programa niya, Sportos. Aba. Dito, dala-dala niya yung radyo. Nabibilig niya sa mga kapitbahay niya. Ayan, yung mga kapitbahay dito. Aba, oo. Ayan, mga kapitbahay natin dito na... Ayan, no. Dami nanonood nga pala, no? Oo, dahil alam nila nung dumaan nga tayo. Ang harapin daw si Raymond. Si Raymond daw yung makinig sa radyo. Dahil nagulat tayo na ang kanyang pinakikinggan daw. Itong King Sherry, bakit King Sherry sa pinakikinggan mo dahil? Ay, yung bakal na kay Catherine. Si Jerry ba? Oo, dahil ang dami nito. Ito natin ito na DZRH Grocery na imbag na bigas. Nangabag na Wow. Ang pinakamabigat, pinakamatindi. Mini component. May pamalit kayo sa yung radyo. Ang kasama rin. May extra. Salamat po. Ay, maraming salamat po, kuya. Thank you. Ibag na bigas. Baro sa radyo po. Thank you so much. Thank you. Hindi mo siya sa mata. Hindi ka na nakakakita? Malabo lang po mata ko. Malabo, oo. Hayaan mo, lilinaw na ang pandinig mo.
dahil meron kang bagong mini component. Thank you po. Ay, salamat po sa inyo, Kuya. Oh. Kala ko itatanong. May tatanong lang ako sa iyo. Gwapo ba si Sherwin Alvaro? Po, hindi ko pa bumabalik ka na may sandal. Talagang totoo nang galing sa ating kababayan na confirm. Ano sabi, Sherwin? Gwapo. Oo. Hindi, Sherwin. Sherwin. Ba ang paningin mo? Dinidilim ba yung paningin mo? Nagdidikit yung mga... Against the light daw, Sherwin. Ngayon ko napatunayan na malabo talaga ang paningin ni Kuyang. Bigyan mo pa na 1,000 si Kuya. Yehey! Tingnan mo nga naman. Ngayon, ang galing mo talaga. Ayun, nagsisigawan ng mga kapitbahay. Dahil fans, ha? Inaasahan ni Raymond na makakakuha siya ng premyo ngayong umaga. Naiiyak na. Ano masasabi mo? Salamat. Hindi ba ako nakakarating dyan? Kasi kasama ko akong maganda dito. O at least, diba, napuntahan ka namin. Teka, nagpipid. Yung radyo mo, parang sa mga pelikula ng araw. Sumuko na kayo! Ito! Ano masasabi mo ngayon, Raymond? Inaan mo kaya yung radyo mo? Bato mo na yan. May bago ka ng may component. Hindi, gumagana pa eh. Ang sasabi mo ngayon kay Kwartip, sa atin yung kay ka, Jerry. Jerry, salamat mo araw sa ipagnabigan sa wheel component. Meron po akong nililima ng radyo. Maraming po salamat. Araw-araw ko po kayo pakikinggan. Mula umaga. Thank you. Okay. Sila sa hapon, mula umaga lang talaga. Pero, nais mo na ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa Diesel Age, baka kayo nasusunod ang winners sa Diesel Age Mala Cash Promo. RH6, Sherwin, para Diesel Age, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas! Yay! Thank you! Alas 7:20 ang ating oras. Magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. At meron daw hinuling bus na bumibiyahe hindi rehistrado. Aba. At si Chairman George Garcia ay makakausap natin mula dyan sa COMELEC. At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero, may sasabihin ka ba? Meron, kumbatsero. Binabati ko lang si Nanay Benny. Ay, Nanay Benny. Maganda morning. Kamusta ba yung mga gatas ng kalabaw natin dyan? Nagluluto na naman ba kayo? Magang-maga. Baka magang-maga. Nagwawalis-walis pa rin kayo ng bakuran. Ayos yan. Kahit 80 years old na kayo. Talaga, no? Iba talaga, no? Malakas pa rin talaga si Nanay Benny. Believe ako. Sa lakas ni Nanay Benny. Ang ilang taon? 80. Mo nga naman, At madiwara pa. Oo. Yun ang katunayang malakas pa si nanay. Pero siyempre, nag-aalala din ako bilang anak. Gusto kong siguraduhin lagi siyang healthy at malakas si nanay, kumbatsero. Abay, tama ka dyan, kumbatsero. Kaya naman, araw-araw ay pinagtitimpla namin siya ng N+ Gold. Yung 6 na scoop, may pang scoop na nandun sa kasama na. lata eh. Kasama na sa lata. 6 na scoop lang, isang basong tubig at ready na ang isang healthy serving na kailangan ni nanay para manatiling malakas at masigla. Hindi ko lang siya basta inaalagaan kasi sa bawat pagtitimpla ng N+ Gold para kay Nanay Benny na ipapakita ko ang tanda ng aking pagmamahal. Ayun, ano pa hinihintay mga kumbatsero? Ipakita na ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available at Mercury Drugstore at iba pang kilalang drugstores nationwide. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Chairman George Garcia, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito.
Magandang morning po, Ka Jerry, Ka Tunying, sa ating mga kababayan. Magandang morning po sa inyong lahat. Si Chairman ba pwede nang uminom ng N plus gold? Pwede na. 40 na yan eh. Oo nga. 40 na si sabagay. Chairman. Pagka 40 years old pataas, Pwede pwede na. na N plus gold sa'yo, Chairman. Oo, lalo na Dapat 10 scoops. lalo na sa sobrang busy, sa sobrang dami ng trabaho. Ang agang gumising ito si Chairman. Chairman, isang mabilisan lang. Bawal ba talaga ang isang government contractor o kumpanya na nangungontrata sa gobyerno na mag-donate sa politiko? Opo, Katunying, Ka Jerry, yan po ay napakamaliwanag sa Section 95, yung paragraph letter C ng 1985 Omnibus Election Code natin. Yung title po ng section na yun ay those who are prohibited to make contributions. So nag-enumerate po siya. At yung pangatlo po doon, ang sabi, isang natural or juridical person, ibig sabihin whether isang tao o isang korporasyon, ay bawal mag-donate kung ito ay may kontrata sa serbisyo o kahit public works sa pamahalaan. Paano po, Chairman? Paano po kung ang mag-donate presidente o may-ari ng isang kumpanya o construction company? Hindi niya ginamit yung kumpanya pero na may kontrata sa gobyerno. May kontrata sa gobyerno, pero siya bilang private individual na sumusweldo lang. Kahit na siya ang may-ari o siya ang presidente, sumusweldo lang siya doon sa construction company. Siya ang nag-donate sa ilalim ng kanyang pangalan. Pwede na ho ba 'yon? Alam niyo po, Katunying, Ka Jerry, sa aking palagay yan ang isang magiging mabigat na depensa ng naturang tao sapagkat siyempre pwede niyang sabihin, tama, presidente ako ng kumpanya, pero pwede ako mag-donate in my personal capacity. Ayun. Sabihin, kung yung kumpanya ay kumita ng 100 milyon, pinagati-hatian na ng lahat ng stockholders. Pagkatapos ako, porkit ako yung presidente, pinakamalaki ang share, ay kumita na ako, sabihin na natin ng 20 milyon. Akin na yun. Nag-donate ako ngayon doon sa aking kaibigan na politiko. Sa akin palagay po, Katunying, Ka Jerry, hindi ko sasabihin yan ay tama at valid na depensa, pero malakas na depensa yan. And hindi ko po muna bibigyan ng konklusyon dahil maaaring may makarating sa amin ng mga ganyang klaseng complaint, lalo na kung involving yung mismong opisyal ng isang public works contractor o kaya service contractor ng pamahalaan. Magandang depensa yon. Pero iba ang magiging sitwasyon kung ang kumpanya ay single proprietorship kung tawagin, ano? Ayo po, Katunying, Ka Jerry, medyo magbabago po ang complete picture ng lahat sapagkat siyempre ay single or sole proprietorship, isa na may-ari. Kahit paano sabihin natin, whether personal yan o wala namang hatian, kundi ikaw lang, sarili mo. Yari pala doon, kumbachero, no? So, gaano ba may mga nag-lodge na ba ng complaint sa inyo tungkol sa mga politiko na tumanggap ng campaign contribution mula sa contractor o associated sa isang construction company na may kontrata sa gobyerno? Yan po yung maganda sa nangyari ngayon, yung mga recent development, sapagkat dati-rati po walang masyadong pumapansin sa ganyang klaseng issue. Hindi po nakikita yung ganyang klaseng issue. Ngayon nalantad. At masabi ko nga, kakailanganin namin ng tulong ng publiko sapagkat hindi naman namin kakilala ang lahat ng contractors o kung sino mga may kontrata sa pamahalaan. At siyempre po, dapat din nating maintindihan, ang tanong dyan ay, yung bang binabanggit mo, Chairman, na Section 95, ang pinaparusahan ba niyan ay yung contributor or donor? Ayan. Damay ba ang politiko? Ibigay pa rin po yan. Hindi naging maliwanag doon sa probisyon. Yan ba kapag tinanggap ng politiko na alam niyang contractor pala yan ng pamahalaan, siya din ba ay liable? O dapat ang liable lang dahil prohibited contribution ay yung mismo nagbigay o nag-donate? Yung pa namang Omnibus Election Code Violation, Election Offense, may kulong pa naman yun, ano? Opo, 1 to 6 years imprisonment po kasi yun, Katunying, Ka Jerry, and therefore, again, yung pong lahat po ng sose ng mga kababayan, mga tumakbo natin, mga kandidato, lalo na
itong nakaraang eleksyon lamang. Nakalapahala po yan sa website ng COMELEC for the first time. Sana po yung mga kababayan natin nakikinig sa inyong programa at nanonood, baka pwede nyo masilip din, baka may mga kakilala kayo, baka may nakaligtas sa ating mga paningin, yung pala yung contractor pala yun, pamahalaan. So kung wala pong nagko-complain po sa inyo against any particular politician candidate na nanalo o natalo man, ay kung po ba, pwede kayong mag-investigate motu proprio? Yun na po yung gagawin namin ngayon sapagkat may mga sumulpot kasing mga pangalan, personalidad, nagmumoto proprio po kami. At siyempre ngayon, magsisimula kaming tumanggap ng po mga reklamo mula sa iba't ibang mga mamamayan natin. Ngayon po, ang tinatawag na prescriptive period o yung nalulusaw, yung ika nga kasong ganyan, yung election offense ay 5 taon. 5 taon. Kung yan ay nakomit noong 2022, di may up to 2027 kami para mag-complain. Kung yan po ay nakomit noong 2025, ito, katatapos lang na halalan, di meron po kami up to 2030 upang magkaroon ng isang matibay na kaso laban doon sa mismong kontraktor o tingnan natin kung aabot hanggang sa mismong politiko. Eto po, Chairman, ang masyadong nade-demonize kasi ang mga contractors, kawawa naman, masyado silang masyado naman silang naaapi. Eto ang tanong ko, Chairman, ang contractor ho ba bawal na maging congressman? Bawal na maging mayor, governor, o bawal na ma-elect na government official? Hindi naman po pinagbabawal dahil wala po nakalagay sa qualification requirements sa saligang batas o kaya sa local government code. Pero siyempre, ang kalimitan ginagawa dyan, once na sila ay nanalo, o kung ang iba po yung mas bago tumakbo nagtatanggal na kaagad, nagde-deload yung mga ganyang klaseng pag-miyembro ng kumpanya. Nagda-divest daw po. Nagda-divest na kaagad. Opo, para naman walang duda at walang question sa linis ng kanyang intensyon sa pamahalaan. Yung congressman naman na magiging contractor, balik naman natin ang ano. Bawal po ba yun? Bawal po ba yun? Basta medyo kapag sa contractor nahirapan din kayo. Bawal po yun. Nakalagay po yan sa Ethical Standard for Government Officials and Employees Act, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po ay mga pinagbabawal, mga prohibited na mga meron kasing prohibition yung mga matataas na posisyon na ganyan na they cannot engage in any business na may direct na relasyon doon sa kanilang ginagawa na trabaho. Naalala ko itong mga tanong mo kay Chairman, pinahirapan mo si Chairman. Paano po? Si Congressman, si Congressman ay nag-divest. Tumakbo siya ngayon. Tumakbo siya na Congressman, nanalo siya. Pero ang donor po niya, yung asawa niya, na opisyal o presidente na ngayon ng kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Paano yun? Paano po yun? Di parang nag-donate yung misis siya sa kanya, ganon. Actually po, di ba, ang nakalagay nga, meron po kaming provision sa family code natin. Sinasabi, bawal mag-donate sa bawat isa ang mga mag-asawa. Bawal po yun. Bawal pala yun? Bawal pala yun. Ba't hinihingan ako ng misis ko? Donasyon ko daw. Pag tinignan natin, papasok yun sa Section 95 na binabanggit ko, sapagkat kahit na anong kulay pa yan o paglilinis, yung pa rin po yun there's so many ways of skinning a cat, ika nga. Kung kahit paanong paglilinis yan, yung pa rin po ang dumi na makikita natin dyan. Alam naman natin na maraming if you have so many ways of skinning a cat, Chairman, marami rin namang paraan to get away with the law. Ang mga lalo na pag magaling abogado. Lalo na pag magaling. Ang umaasa na lang kami na sana may masampulan na Chairman. Opo, at saka katunin ka, Jerry, siguro ito po talagang matagal na natin panawagan at sa pamamagitan din yung programa. Sa 28th Congress, sana naman po yung maisakatuparan na yung revision ng ating Omnibus Election Code. 1985 po kasi, alam nyo, kahit pa sabihin nyo medyo may edad-edad na batas, epektibo pa rin naman. Pero siyempre, madami na pong pagbabago sa realidad ng ating mundo ngayon at pamumuhay na kinakailangang maayos ng ating bagong batas sana. Napakatagal na po ang hirap na magpatupad ng isang matagal na batas na kaya pong ligtasan, napakadaming loopholes na makikita. Mga gray areas, ika nga. Opo. Chairman, maraming salamat. Thank you po. Morning.
Maraming salamat po, Kaso Nying ka, Jerry. Mabuhay po. Comelec Chairman George Garcia. 7:38 ang ating oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Teka, ano yan, kumbachero? Diba, may balita tayo sa BSP. Oo. Ay, iniintay na kasi ni Kuya Boy Fabian eh. Tagal mo Ayun raw. sa BSP. Naiinip na ba? Naiinip na raw eh. Dati ang inaabangan ni Kuya Boy Fabian, yung mga showbiz, yung hulaan niya. Kaya nga yun ang inuna ni Mother, yung istorya kay Nadia Montenegro. Binigyan po ng 48 oras o 2 araw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga e-wallet para alisin ang link o anumang koneksyon sa kanila ng mga online gambling platforms. Ito ay matapos matalakay sa Senate Committee on Games and Amusement ang issue hinggil sa online gambling. Layo ng palugit na mabigyan ng pagkakataon ng mga e-wallets na maayos muna ang kanilang application at ma-transfer o ma-withdraw ng mga users ang kanilang pera mula sa online gambling app. Dahil dito, simula sa susunod na linggo, wala na dapat na mga link o icon ng e-gambling na makikita sa mga e-wallet. Suportado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kautosang pag-unlink ng e-wallet apps sa mga online gambling sites. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, bukas sila sa naturang hakbang kung ito'y makatutulong upang matugunan ang problema sa online gambling addiction. Yun. Aminado naman si Tenco na malaki ang mawawala sa kanilang kita oras na tuluyan ang ipagbawal ang direktang pag-link ng e-wallet apps gaya ng GCash at PayMaya sa mga e-gambling app. Definitely magkakaroon ng pagbababa ng gaming income. Natitiyak ko yun. Dahil hindi na nga ganun ka-accessible. Pero sinabi ko rin kanina, kung ito ay isa sa mga pamamaraan para ating maibsan o mabawasan yung problemang hinaharap natin na social ills, wala pong problema sa PAGCOR. Kami po ay susuporta at tutulong sa pag-implement ng nasabing pagdidelink na yun. Ang totoo, PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Mag-Cherilum pre-painted ka na. Ay, Kuya Jomar Canlas, reliable at stylish crossover SUV ba sa presyo hindi aabot ng 1 million ang hanap mo? Aba, ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa iyo. Secretary Art Tugade, alam mo ba kung magkano to? 998,000 pesos lang itong all-new Tiggo Cross. Isang crossover SUV may 1.5 liter 4-cylinder engine na may katambal na 9-speed CVT transmission. Swabing-swabe ang biyahe at siyempre matipid. At hindi lang yan. Ano pa? Sa loob ng Tiggo Cross ay merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At ito po ay may compatibility rin sa Apple CarPlay at Android Auto, kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! 7:42 ang ating oras. RH Reporters, standby lang. Kayo na susunod. This ZRH. Pangunahing balita. 7:47. Eto na sila. Meron daw hong bus na hindi rehistrado ang pumapasada. Huli! Diyan sa QC, RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Val, naputol. Sige, babalikan natin si Val, ha? Pabalikan natin ang linya kay Val Gonzales. Punta muna natin si Boy Gonzales. Diyan naman dito naman sa Maynila, meron daw mga jumper boys. Ano ba itong mga jumper boys na ito nahuli? Sa Maynila, RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, Anthony, arestado na ng mga tauhan ng Raxabago Police Station ng 6 na jumper boys o yung mga nagnanakaw
na naging viral sa social media matapos sa pagnakawan ng ilang mga truck na dumadaan. Ayun. Na kapulong sa... Yan pala yung mga sumasampa sa mga truck. Oo, kaya sa binasagang Jumper Boys. Aha. Napatid na pinunguna mismo ni Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon, ang hepe ng MPD Station 1, ang nabanggit na operasyon para agad na maaresto ang mga tinaguriang Jumper Boys. Dalawa sa mga ito ay mga menor de edad. Kinilala ang ilan. At ang dalawa ay may edad na sila, Melvin Tabilog at Glenn Reyes sa Pawan nakatira dyan sa Aroma sa Tondo, Maynila. Ang mga naturang suspect ay nakuha na ng video sa dashcam ng sasakyan habang pinagnanakawan ang mga truck sa Road 10 sa bahagi ng Bita sa Tondo. Matapos maaresto sa kanila ang isang 38 caliber revolver na baril. May baril pa, ha? At ng 3 bala. Ay palipandala. At ang pera na kanilang kinita sa pagnanakaw. Ang mga ito ngayon, ang 4 ay nasa station 1 ng MPD. Ang 2 naman na minor. Matapos proseso ay tatan over sa Manila Social Welfare Department. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Balikan natin si Val Gonzales tungkol dyan sa pumapasadang bus na hindi rehistrado. RS5, Val Gonzales. Come in, Val! Jerry, mahigit 10 iba't ibang mga unit ng pampublikong sasakyan na ang nahuhuli ng puwersa ng DOTR site dito sa kaban ng Quezon Avenue, dito sa Quezon City. Karamihan doon sa mga napapara dito sa lugar na ito, pangunahing daan na ito, dito sa tapat ng Fisher Mall, Jerry, ay yung mga bumibiyahe, nabibiktibo yung kanilang mga devices, gaya ng kalbong gulong, walang signal light, at iba pa. Mayroon ding nahuhuli na gumagamit ng improvised na plaka. Ang sabi ng Land Transportation Office, wala na raw backlog ng plaka, pero marami pang mga pampublikong sasakyan na tumatakbo, bumibiyahe, pero improvised na plates o plaka yung kanilang gamit, kaya sila yung mga nahuhuli. Bukod pa doon sa mga tinikitan, dahil doon sa pagiging discourteous o hindi ginagalang yung mga SAIC enforcers, at kanina ay meron pang isang operatiba na pinagsisigawan ng pumapara sa kanya na tauhan ng Philippine Coast Guard, isang UV Express ito. Kaya ito ay tinikitan. 2 Royal Transport Bus, Jerry, yung pinara dahil sa improvised din yung gamit nitong mga plaka. Pero nang siya sa atin, abay mas malaking problema pa pala. Mas malaking violation. Dahil? Dahil unregistered. Naku po. Unregistered yung bus unit nito. Nasabi ng DOTR SAIC ay napakadelikado dahil hindi rehistrado, bumibiyahe. Itong Royal Transport Bus na ito, na biyahing Fairview, patungo ng MOA, at kumukuha pa ng mga pasahero dyan sa may PITX. Si Sir Jason De La Torre, ang head ng DOTR SAIC Special Operations, sir. 2 bus na ng Royal Transport Bus yung nahuli. Ano yung gagawin mo rito sa unregistered na ito? Ito po unregistered bus na ating napara ay impound po natin at dadalhin po yung unit sa LTO Central Office. Sabi nyo. Magkano yung babayaran nun sa violation niya? Depende po doon sa kung gaano na po katagal yung kanilang pagiging unregistered, dahil may mga kaukulang multa po yan. Yun po yung kinakailangan isettle po ng bus operator at LTO na po magbibigay sa kanila. Okay, maraming salamat po Sir Jason. Sa ngayon, Jerry, ay mayroong mga pasahero na nagsusumbong na dito sa DOTR SAIC dahil nagka-cutting trip na sila doon sa may EDSA MRT station. Ayun, dito sa Quezon Avenue, dahil nalaman na nila na may nanguhuli. Pinahihirapan nila yung kanilang mga pasahero, nagka-cutting trip na. Kaya ang ginawa nitong si Sir Jason Abdullah, itong si Sir Jason De La Torre, ay nagpatid na ng kanilang pwersa para huliin din yung mga nagka-cutting trip na mga pampublikong sasakyan, particular na yung mga pampasaherong
jeepney. Mula rito sa kaban ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Utoy Gadati Jr. Ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, sino? Sino ito? Sino itong nanay ng isang dating sikat na actress o singer na hindi na raw makabangon, baon na baon sa utang matapos ibenta ang mga ari-ariang naipundar ng anak. Ako naman, wala na bang shows ang anak na ere? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:54. Pangunahing balita sa showbiz. Gandang dilag, puso ko yung nabi. Ay! Happy birthday daw kay Charlie Bautista, Executive Officer ng Intel Division ng Bureau of Immigration. Sir Charlie, happy birthday! Ayan, sagot mo raw ang pananghalian ngayon sa buong Bureau of Immigration. Ayan. Aha. Kuyang Els Bartolome. Oo nga, ang haba ng pag-aaral sa pagiging doktor. Tama, hanggang ngayon hindi pa tapos sa pagdodoktor. Kahirap maging doktor. Kasoji Jimenez, tama, si retired Major General Mau Aplasca ang nandyan ngayon sa Senate Sergeant at Arms. Aya Jerome Tang, magandang morning. Dapat daw hanapan na ng law graduate, law degree at college graduate man lang ang mga kumakandidatong senador at kongresista. Sino ba ere? Sino ba ereng nanay ng isang dating sikat na singer na baon daw ngayon sa utang? Kawawa naman Jomel Gonzaga. Ay, binabati ulit natin ang kamag-anak mo ba, Jomel? Sina Daddy Bonoy and Mami Pinti Gonzaga. Mga parents nila Tony and Alex Gonzaga. Binabati lang ni Jomel si Ma'am Ellen Pelayo na nagbe-birthday ngayon. Ay, Ma'am Ellen, happy birthday. Binabati kayo ni Attorney Mike Pelayo dyan sa Globe. Ayan. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katuning at Jerry. Well, dapat pala ay matagal nang umuwi ang isang napakahusay na singer sa Pilipinas. Lamang ay talagang ayaw na nito talagang bumalik pa sa Pilipinas dahil sukang-suka na siya sa ginawa ng kanyang ina. Na hindi niya sukat akalain na ang lahat ng kanyang naipundar ay ibabaliwala lang ng kanyang ina o ng kanyang pamilya. Yung nanay pala ang umubos sa kanyang mga naipundar. Oo, dapat pala ay matagal nang bumalik ito sa Pilipinas. Kaya ngayon nagsasagana lang siya sa mga maliliit na gig sa Amerika dahil ayaw niya na uling mangyari pa sa kanya yung ginawa sa kanya ng kanyang pamilya. Well, ngayon nga ay baon nga talaga daw sa utang ang kanyang ina at nagmamakaawa ito na bumalik na ang kanyang anak at nagmamakaawa rin na magkabati na sila. Pero paano magkakabati? Sukang-suka na pala talaga ang isang singer na ito. Dahil hindi niya sukat akalain na kung sino pa ang magulang ay siya pa ang mangwawalang hiya sa kanya. Naku naman. Magaling pa ba? Ano ba yan? Kinukuha pa ba? May mga shows pa ba yung singer na yan? Maliit lang ang mga gig niya sa abroad. Hindi na tulad sa dati ng mga panahon na international singer talaga siya na talagang kinakabog niya ang maraming mga singers, particularly ang mga singers natin dito sa Pilipinas. Well, kung hindi nga ito nagbago ng kanyang pananaw sa buhay, malamang ay talagang sikat na ito dahil siya talaga yung kinilala sa internationally pagdating sa kantahan. Sino ba yan? Clue! Gusto kailangan pa bang mag-clue? Nagbago nga ito ng pangalan mula sa pagiging babae naging lalaki. Yun.
Ay, totoo yan. Napakagaling yan noon. Marami diba? na naawa sa batang ito dahil napakahusay talagang umarte nito. Kaya naubos talaga yung kabuhayan. Tsaka kayang-kayang kantahin yung mga kanta nila Whitney Houston, Celine Dion, yung matataas na kanta. Basta mataas. Yun na. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat, particular na sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Kinukumusta ka ni Engineer John Carlos Mercado? John, I love you so much. Thank you. Patawagan nyo naman ako sa mga tauhan nyo. Maraming salamat. Yan ating DZRH Shabisatas News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinya para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Hi, mate! Andy De Los Reyes, magandang morning! At mga kasama natin sa Were Tigers. Ayan. Kaya daw hindi pa makontak hindi raw makontak si Sergeant at Arms Retired General Mau Aplaska. Sige, sabihin mo kay Mrs. kay Ma'am Cookie na hindi makontak si Bossing. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Diane's debutante backseat of Jackie's car. This time check is brought